on our way to our next destination with the view of Macau Tower. Next stop namin ay dito sa Macau Fisherman's Wharf. Yan, ito namang Fisherman's Wharf. Parang Rome, Italy inspired naman siya kasi ito Rome Coliseum siya. Currently picture taking, ganda. Nestled on the shore of Macau's outer harbor, Macau Fisherman's Wharf is the largest leisure and themed entertainment complex in Macau Peninsula. The spectacular 3,500 square meter Roman amphitheater re-establishes the grandeur of the glorious Roman Empire in Macau. This replica of the breathtaking Colosseum in Rome is one of the most memorable landmarks in Macau. Lunchtime muna kami dito sa Cafe Eskimo. Ayan yung mga pakainin namin. After nito, maglalakad na kami dito sa eskinita na to papunta dun sa The Ruins. Ayan, after eating, maglalakad lang kami dito sa street na to, sa alley na to, na madaming nagbebenta ng kung ano-ano. And sa pinakadulo, nandoon yung Ruins of St. Paul, pagkatapos yung St. Dominic's Cathedral, and then yung Senado Square. Tapos, dadaanan din namin dito yung mga maraming pa-free taste na mga tindahan. Ayan, try lang namin tong gathering na milk tea. Sabi ng tour guide namin, masarap daw yung milk tea dito. And tinry namin tong number 1 nila na Macau milk tea. Haluin mo siya sa loob. Masarap. This bustling street is renowned for its delicious local snacks and home to Portuguese-style buildings. Yan, bumibili lang kami ng mga souvenirs dito sa store natin ngayong nakabantay. Hala ko boses. Ayan po ang ating mga biniling souvenirs dito sa Macau. Uutangin natin yan. Basta ka may discount. Napakadaming tao dito sa street na to. Ito kasi yung street leading to the Ruins of St. Paul. And kung makikita nyo, madami dito mga nagbebenta ng pagkain and madami daw nagbibigay ng free taste dito. Mabubusog kayo sa free taste. First free taste namin dito sa Koke Bakery. Mami, pasok natin si baby. Sarap. Made from fish? Yung kanina pork loin, sobrang sarap. Ito naman. Sarap din. Pastry naman kasi bakery kasi itong pinasok namin. Lahat na nakikita nyo na yan, p-taste lahat yan. Mga nakikita nyo nasa loob ng Tupperware. Kiri tapos lahat na makikita nyo nandiyan, p-taste yan. Tikman lang tayo ng tikim. Fresh egg rolls. Tikman natin to. Sarap. Natutunaw sa tubig agad. Ito, pamiyem. Hindi nga natitignan lahat. Baka mabusog naman tayo ng sobra-sobra. Ano to? Tikman natin itong pineapple.
Nauna na ako, natikman ko na yan. Masarapan din siya dun sa egg roll. Natikman ko, masarap yan. Ito yung masarap o kaya lang medyo mahal. 700 pesos sa pera natin. Dito tayo. Can I have one more? Ha? Ang chicharon na chichirya na ewan. Eh, parang dami yun. Ayan, after dun sa street na puro frites, tinutumbok na agad nun itong ruins of St. Paul na napakadaming tao. So, good luck na lang sa mga gusto mag-picture dito. O, ito, closer look. Dami talagang tao pero kanya-kanya na talagang pictorial dito. Kaya hahanap na lang kayo ng spot na pinaka-konti yung tao. Nakahanap kami ng perfect spot for photo na hindi masyadong makikita yung sobrang daming crowd. Lalo na kapag naka-portrait. Ang ganda. Ayan lang siya. Ruins na lang yung harap na lang ng simbahan yung natira. And ayun, naging tourist attraction. Tapos ang maganda kasi dito, after nung mahagdanan na to na mahaba, pagbaba mo dun sa street, napakadaming mga kainan, shops, madalas madami pang free taste. Kaya dinudumog talaga tong area na to ng mga tao. Ito lang ruins of St. Paul, yung nasa pinaka-ending, kumbaga finale niya after nung pagpo-food trip nyo doon sa street. Iba-iba ko na. The ruins of St. Paul's are the ruins of a 17th century Catholic religious complex in Santo Antonio, Macau, China. Today, the ruins are one of Macau's best-known landmarks and one of the 7 wonders of Portuguese origin in the world. In 2005, they were officially listed as part of the Historic Center of Macau, a UNESCO World Heritage Site. Okay, bago kami umuwi, titikman namin tong sikat na egg tart dito sa Macau. Ayan. Yan, nakabili na kami. Isang box na 4 yung laman, 40 pesos, $40. Hong Kong dollars or Macau na currency ang isa. Tapos may libre pang soft drinks. Free taste, free taste, free taste. Harap. Kuha pa tayo ng madaming free taste. Ang sarap ng beef jerky. Nakakatatlo na ako. 1. What's this? Beef? Pork jerky. Kunyari lang, tatanong-tanong ka lang, abunan ka na nito. Yummy. Crap. Pan tocino. Ito pa. 1. Parang puto seko. Ang puto seko naman yun. Crap. Try again. Pork. Crap. Ako siyang tapan. Kusino na iwan. Beef naman, beef. Beef naman. Masarap lahat. Masarap lahat. Sobra. Ganyan kadami. Okay, again, try lang ng try. Saan nakabalot yun? Ako siyang tapan, ewan. Original. Yung walang chili. Okay. Ayan, after dun sa free taste, nandito naman kami sa Senado Square. Parang plaza nila to dito. Ayan, ganda. Picture lang kami dito tapos uwi na kami.
Grabe tong Grand Lisboa. Ang ganda ng ano. Gold na gold, tapos tusok-tusok. Pero mas maganda yung view niya doon sa bandang harapan. So, punta tayo doon. Ganda dito sa area na to ng Grand Lisboa. So, ito yung mga nakapaligid na building sa kanya. Ganda nito. Itsura na itong building na to. Tapos doon may gold na building din. Tapos may mga parang glass na structures doon. Then itong Casino Lisboa. Baka tayo na sa Las Vegas eh. Pero ang pinaka-the best talaga, itong Grand Lisboa. Napakaganda ng kulay niya, gold. Tapos yung pagkakastructure niya, parang pineapple yung shape niya. Parang ngayon na ako nakita. Ito siya sa malayuan. Maganda rito pag gabi para ka daw sa Las Vegas kasi lahat ng building dito, halos lahat yan umiilaw. The Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge is a 55-kilometer, 34 miles, bridge tunnel system consisting of a series of 3 cable-stayed bridges, an undersea tunnel, and 4 artificial islands.